unang balita sa umagang ito. Actor-Director Ricky Rivero, stable na ang kondisyon matapos pagsasaksakin sa loob ng kanyang apartment kahapon. Suspect sa pananaksak, nakatakda ng sampahan ng kaso ngayong araw. Mga minimum wage earners sa Central Luzon, makakatanggap ng dagdag na 14 pesos na cost of living allowance kada araw. Panibagong round ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, pinatupad ng mga oil company. Panawagan ni Albay Governor Joey Salceda na i-boycott ang Chinese products. Bilang ganti sa pagsisiga-siga ng China sa Spratly Islands, hindi pinaboran ng Malacanang. Christchurch sa New Zealand, muling niyanig na magkakasunod na lindol, 10 ang sugatan. At Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger at Neo, nag-perform sa isang charity concert sa London. Huwag pang huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Actor-director na si Ricky Rivero nasa stable condition na matapos pagsasaksakin sa loob mismo ng kanyang apartment sa Quezon City kahapon. Nakatakda na sa panangkaso ngayong araw ang suspect na positibong kinilala ni Rivero. Darito ang report ni Ian Cruz. Sa loob ng apartment unit na ito sa Barangay Pinyahan, Quezon City, nangyaring pananaksak sa aktor-director na si Ricky Rivero. Isang kapitbahay ang nagsabi, natutulog raw siya ng magising sa paghingi ng tulong ni Rivero. 17 tama ng saksak ang inabot ni Rivero. Nagising na lang po ako nung sumisigaw si Direk ng tulungan niyo ako, marami akong saksak. Bakas pa ang mapatak ng dugo ni Rivero sa hallway sa ikalawang palapag ng apartment hanggang sa hagdan pababa. Nagawa pang imaneho ni Rivero ang kanyang sasakyan patungo sa kalapit na heart center. Ayon sa mga gwardya, mag-isang dumating ang biktima at dumiretso sa emergency room. Agad ding naresto ang suspect na si Hans Ivan Ruiz, 22 anyos. Inabutan pa siya ng mga taga-barangay at pulis na palabas ng apartment ni Rivero. Bitbit ang bread knife na sinasabing ginamit sa pananaksak. Nung nasa barangay na, sinabi daw, meron pa naglo-load dito? Sabi daw, ay wala pa kasi maaga pa. Nung nakita daw ng barangay tanod, meron siyang inilagay sa fire truck na kutsilyo. Doon nakita na hawak-hawak niya yung kutsilyo pinangsaksak kay Ricky. Na-recover ni suspect ang bag ni Rivero na naglalaman ng isang laptop at cellphone. Pero git ng suspect, wala raw siyang alam sa krimen. Hindi ko po talaga alam yung nangyari. Kahit siya direct po, siya po yung tanongin niya, ginising niya pa po ako. Sabi niya po sa akin, wag mo akong saksakin, wag mo akong saksakin. Sabi niya po sa akin. Iba naman na nakalap na impormasyon ng mga pulis. Nagkaroon daw ng mainitang pagtatalo ang dalawa. Nagising siya, nagsaksak siya, kaya nakatakbo siya sa CR. Paglabas niya, maya-maya, sinakal sa ulit ng tuwalya at tinangan nga na nagiging ng pera dahil may sakit yung tatay. Kasong frustrated murder at robbery ang kakaharapin ni Ruiz. Ayon sa kanya, sa Facebook lang daw sila nagkakilala ni Rivero ilang buwan ang nakakaraan. Batay sa account ng suspect, siya'y taga May Kawayan, Bulacan. Makikita rin sa listahan ng kanyang mga kaibigan ang actor-director. Nagkita raw uli sila ni Rivero at nakitulog siya sa apartment nito. Kailan ka pa nagpupunta doon? Halos 5 buwan na po. 5 buwan ka nagpupunta doon. So saan kayo nagkakilala? Facebook nga po eh. Facebook lang. Tapos nag-text kayo? Opo. Ayon sa investigador, stable naman daw ang kondisyon ni Rivero nang kanila itong bisitahin. Mabuti na lang daw at ilan lang ang malalim na saksak na inabot ni Rivero. Malalim isa sa chest niya at sa abdomen. Pero iba hindi masyado. 17 pero sa iba't ibang part ng katawan niya. Tama. Aside sa katawan, sir, meron bang... Meron dito. Sa braso, meron din. Kasi bumapalag siya. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Matapos ang nangyaring pananaksak kay Ricky Rivero, nagpaalala ang ilang security expert na maging maingat sa mga taong nakikilala sa mga social networking site. Narito ang report. Nobyembre noong 2006, natagpo ang patay sa kanyang apartment si Joel Shervo, TV executive producer ng isang programa ng ABS-CBN. Aminado sa krimen ang nahuling suspect na isang masahista. 2 taon bago ang krimen ang magkakilala ang dalawa sa isang massage parlor. Ang actor-director naman na si Ricky Rivero, ilang buwan na raw kakilala ang suspect sa pagsaksak sa kanya na si Hans Ivan Ruiz. Sa Facebook sila unang nagkakilala.
Hindi si Rivero ang unang nabiktima ng mga taong nagkukunwaring nakikipagkaibigan sa mga social networking site. Sa Facebook din napahamak ang babaeng itago natin sa pangalang Joy. Dahil sa peking profile picture at pakilalang mayaman ng bagong kaibigan, nakuha agad ng lalaki ang loob ni Joy. Nakuha niya po yung tiwala ko kasi nga po good looking, syempre isang impact yun sa girls na parang okay to. Tsaka yung pagsasalita niya po kasi talagang convincing na parang lahat po ng sinasabi niya is parang totoo. Napapayag siyang magpadala ng hubad na litrato. Nakalaunay pinost ng suspect nang hindi pumayag si Joy na makipagtalik. Naaresto ang suspect kalaunan. Ang binatilyo namang si Richmond, hindi rin niya tunay na pangalan, na nakawan ng cellphone matapos makipag-eyeball sa isang nakilala lang sa internet. Payo ng ilang security expert, maging maingat sa pakikitungo sa mga bagong kakilala. Lalo pat sa pagkauso ng mga social networking site, napakabilis makipagkilala sa kung sino-sino. Sa mga social networking website, iwasang maglagay ng mga mahalagang impormasyon tulad ng birthday, estado ng buhay at pangalan ng mga kaanak. Maging maingat din sa pagbibigay ng personal numbers at pangalan ng kumpanyang pinapasukan. Limitahan din at suriing maigi ang mga i-upload na litrato. Pipiliin niya kung sino yung soft target. Sino ba yung lumalabas? Or ito, outgoing to. Nakikita sa mga pictures, she's always in the bar, she's always going out with people. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Mga taong malapit kay Ricky Rivero, labis ang pag-aalala ng mabalitaan ang nangyari sa actor-director. Kabilang na riyan ang mentor niyang si Herman Moreno. Narito ang report ni Nelson Canlas. Nalulungkot at nag-aalala si Herman Moreno nang malaman ang balitang makailang beses nasaksak ang actor-director na si Ricky Rivero. Isa si Ricky sa mga naging protege ni Kuya Germs sa That's Entertainment. Matagal na raw silang hindi nagkikita at nag-uusap ng dating alaga at nakalulungkot daw ang ganitong balita. Kung may katotohanan man yung sinabi sa akin balita, although nasa mabuti naman siyang kalagayan, sana mag-iingat na sa ulitin at nang sa ganun maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Ang iba pang kaibigan ni Direk Ricky, labis daw nag-aalala at nagpabatid ng suporta sa kanya sa pamamagitan ng pag-tweet na mapabuti sana kaagad ang kanyang kalagayan. Ayon sa Master Showman, makatutulong daw ang dasal para sa mga kalungkutan na kanyang nararanasan ngayon. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Para sa update sa investigasyon sa pananaksak kay Ricky Rivero, makakausap natin ang Chief Investigator ng QCPD Station 10 na si Police Senior Inspector Romulo Terrado. Si Inspector Terrado, good morning po. Hello, magandang umaga po. Personal Hello. po, yes, good morning po. Opo, good morning. Nung hina na po ba yung suspect kay Ricky Rivero, positibo ho nakilala siya? Kahapon nung nagkaroon ng confrontation sa ospital, at positively identified siya nung biktima. Opo. Talagang tinukoy siya ni Ricky. Pati yung mga laptop at cellphone ng mga na-recover sa kay Ricky at kay Ivan, identify yun ng talagang biktima na sa kanya nagamit niya. Okay, ano daw ho ang motibo nitong si Ivan para saksakin itong si Ricky ng 17 beses? Ayon sa biktima parang nag-aaral siya ng pera. Parang humihingi siya ng pera. Oo. At parang mayroong sakit na kanyang parents. Kaya nagulat siya nung pagtulog niya, dadalang siya ng pinag-uulian ng saksak. Okay. Tapos nga, yun na, ang nagkagulo na, hanggang nakawala nga ito si Ricky, na nakatakbo. At na-attempo na naman itong suspect na nakita ng mga barangay, okay. Pulis. Ito bang si... At nahuli. Inspector, ito bang si Ivan stay in dun sa apartment itong si Ricky? Tuloy, nagkita lang sila nung last night. Di ba nagkita sila dyan malapit